King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 745. Pursuit of Death, Ikawalo. Master, ang paparating na labanan ay makakaapekto sa tadhana. Kahit sinong manalo o matalo, hindi na kita matutulungan. Napakagatlabi ang puting matang dalaga. Naabot na niya ang kanyang limitasyon sa pagtulong sa Emperor of Death. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko siya sa Emperor of Death at humiling na umalis. Kakalagkarin ko lang si Master pababa kung mananatili ako. Wala sa Kang Ocean ang destiny ko, nasa Continent Zone. Sabi ng babaeng maputi ang mata, at may kakaibang liwanag na kumikinang sa kanyang mga mata habang nakatingin sa direksyon ng Continent Zone. Sige, hindi kita pipilitin. Binigyan siya ng Emperor of Death ng matalim na tingin. Kung wala ang tulong niya, hindi niya kailanman mahahanap si Zhao Feng sa Kang Ocean. Higit pa rito, sinubukan niyang hulaan kung ano ang mangyayari sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa isang tiyak na antas, ang Emperor of Death ay may inisyatiba. Bago ako umalis, may gusto akong sabihin kay Master. Biglang sabi ni Bailin. Sige. Sagot ng Emperor of Death. Ang mga may-ari ng mga God's Eye ay itinalaga ng langit. Ang mga ito ay mahirap palitan, at ang Ninth God's Eye ay tila mas kakaiba. Sana ay hindi masyadong hilig ni Master. Sabi ni Bailin pagkatapos ng ilang malalim na pag-iisip. Parehong si Bailin at ang Emperor of Death ay mga inapo ng mga may hawak ng God's Eye. Bagaman ang pagkakaiba sa pagitan ng God Eye of Destiny at ng Eye of Destiny ay isang mundo lamang, ang una ay ang ninuno at ang huli ay ang inapo lamang. Ang Eye of Death ay pareho. Para maging may-ari ng God Eye of Death, ang Emperor of Death ay kailangang patayin ang God of Death at gamitin ang kanyang Eye of Death para maging susunod na may-ari ng God Eye. Ito ay dahil ang mga God Eye ay natatangi, isa lamang sa bawat isa ang maaaring umiral sa universo. Gayunpaman, kahit nasa teorya, ang kahirapan sa paggawa nito ay halos ganap na imposible. Sa makatuwid, sinasabi ni Bailin sa kanyang amo na may mga bagay na hindi maaaring pilitin. Alam ko ang ibig mong sabihin. Ang Emperor of Death ay huminto saglit bago nagsalita ng may pananabik. Gayunpaman, ang Ninth God Eye ay hindi pa tunay na nagigising, ni ang may-ari nito ay nagmature. Ito ang pinakamadaling pagkakataon upang makakuha ng God Eye. Kung papalampasan ko ang pagkakataong ito, pagsisisihan ko ito habang buhay. Kung ikukumpara sa pagpapalit ng orihinal na may-ari ng God's Eye, ang pagkakataong ito ay masasabing isa sa 1 trilyon. Bagamat ang kahirapan ng pagpatay kay Zhao Feng ay lalong tumitindi, may pag-asa pa rin, at hanggat may pag-asa, ang Emperor of Death ay hindi susuko. Higit pa rito, sa sandaling ito, mayroon siyang ganap na kalamangan sa lakas. Sa loob ng 18 Corners Pirate Sacred Land, isang madilim na liwanag ang dumaan sa walang limitasyong karagatan, at ang lamig na nagmumula rito ay naging dahilan upang tumahimik at manginig ang mga hayop sa malapit dahil sa takot. Ito ay ang Emperor of Death. Nagsimulang kumikibot ang puso ng mga pirata na kanyang nadaanan. Nakatanggap din ng balita ang Cold Moon Emperor, Zhao Feng, at ang iba pa sa Desolated Canyon tungkol sa kanyang paglapit. Upang harapin ang Emperor of Death, inutusan ng Cold Moon Emperor ang lahat ng mataas na echelon ng Pirate Sacred Land na maghanda. Malapit na siya. Si Zhao Feng ay naging isang kidlat at lumipad sa walang limitasyong lugar ng karagatan. Sumunod din ang Cold Moon Emperor, ang Batang Demigod, ang Giant Shark King, at ang Ghost Scaled King. Ilang saglit pa, nagdilim ang langit nang makita ang isang matandang Mar-Angel na figure. Emperor of Death. Ang puso ng Cold Moon Emperor at ng iba pa ay nanginginig habang sila ay nagbabantay. Ang taong ito ay isa sa pinakamatandang emperor sa Kang Ocean, at madalas siyang tinatawag na bangungot. Isang bagong emperor at 2 pick-tier na hari. Zhao Feng, sa tingin mo ay ang mga taong ito lang ang makakapatay sa akin. Ang tinig ng Emperor of Death ay napuno ng lamig at panunuya. Ang sitwasyon sa harap niya ay ang iginuhit ni Bailin gamit ang Eye of Destiny, kaya handa siya para dito. Nagkatinginan si Zhao Feng at ang iba pa. Ang Emperor of Death ay tila hindi nagulat sa kasalukuyang eksena. Sa kabaligtaran, parang inaasahan niya ito. Emperor of Death. Tumawa si Zhao Feng. Halos lahat ng nasasakupan mo ay pinatay ko,
at ang iyong disipulong si Wenluan ay nagpasabog sa iyong sarili sa harap mo. Doon ba nanggagaling ang tiwala mo? Nang marinig iyon, naging pangit ang mukha ng Emperor of Death. Ang pressure na sinubukan niyang gawin ay agad na nabasag. Maghihiganti ako sa kanila sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo. Pagkatapos ay hahanapin ko ang Eye of Samsara at babayaran ko sila, samantalang ikaw ay mamamatay at magdurusa sa sakit para sa kawalang hanggan. Ang ngiti sa mukha ng Emperor of Death ay naging malamig at nakakamatay. Hindi napigilan ng Cold Moon Emperor at ng mga kasama na hindi masinop. Ang Emperor of Death ay medyo malupit. Hindi niya nais na tapusin lamang ang kasalukuyang buhay ni Zhao Fang, gagawin din niyang hilingin ni Zhao Fang ang kamatayan sa kanyang susunod na buhay. Natense ang atmosphere. Biglang ibinuka ng Emperor of Death ang kanyang mga braso, at lumitaw sa hangin ang isang malagkit na itim na spatial na dimensyon ng kamatayan. Little World. Naramdaman ng Cold Moon Emperor at ng iba pa ang walang kapantay na kapangyarihan ng isang Little World. Nilamon ng Little World of Death ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit at hinayla ang lahat, lalo na ang mga kaluluwa, patungo dito. Naging mabigat ang puso ng batang demigod at ng dalawang Pictier Kings nang makaramdam sila ng matinding pressure sa kanila. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay patuloy na lumawak, na parang gusto nitong tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Ang Little World ay naging mas corporeal, at ito ay parang isang itim na kailaliman. Kapag sila ay sinipsip dito, ang resulta ay hindi maiisip. Sisirain ko lang ang Little World mo. Hinawakan ng Cold Moon Emperor ang kanyang espada at talam at nagpadala ng malamig na liwanag ng buwan sa hangin. Ang espada at talam ay lumikha ng malalaking bangin sa dilim, napakalalim na ang ilalim ay hindi makita. Ang interaksyon ng espada at talam ay tila baluktot sa espasyo mismo, at ang Little World of Death ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging hindi matatag. Nagbago ang ekspresyon ng Emperor of Death. Hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay isang emperor na dalubhasa sa opensa. Ang Cold Moon Emperor ay nagkaroon ng walang kapantay na mga pag-atake kahit noong siya ay isang hari, at siya ay isa sa mga pinakamahusay sa mga tuntunin ng opensa sa Pirate Sacred Land. Bagamat hindi pa rin siya nakakabuo ng sarili niyang Little World, malapit nang magkatotoo ang kanyang spatial domain, at bawat pag-atake niya ay naglalaman ng kapangyarihang hatiin ang langit at lupa. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, ang Cold Moon Emperor ay mas malakas kaysa sa mga normal na emperor. Sabay-sabay na pag-atake. Ang Giant Shark King at ang Ghost Scaled King ay nagpalipat-lipat ng kanilang bloodline power at ginamit ang kanilang Pictier King na lakas para bambahin ang Little World. Sacred Body Dominating Strength. Lumaki ang katawan ng batang demigod, at nababalutan ito ng ginto. Isang gintong imahe ang lumitaw sa likuran niya at nagpilit sa Emperor of Death at sa kanyang Little World. Boom! Boom! Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang Emperor of Death's Little World, at maraming bitek ang lumitaw dito. Ang kanyang sariling katawan ay naging mabigat habang ang Sacred Body Dominating Strength ay pinilit sa kanya. Ang Emperor of Death ay minamaliit ang Cold Moon Emperor at ang dalawang Pictier Kings, at minamaliit din niya ang paglaki ng batang demigod. Matapos maabot ang gitnang yugto ng Void God Realm, ang Golden Kun Sacred Body ng batang demigod ay umabot na sa mga unang yugto ng ikalimang antas, kaya nagawa niyang harangan kahit ang mga emperor sa loob ng isang yugto ng panahon ng walang problema dahil sa kanyang labis na layunin. Hindi ko inaasahan na isang demigod ang magiging lingkod ng brat na iyon. Napatingin ang Emperor of Death sa batang demigod. Ang mga aksyon ng batang demigod ay tumigas, ngunit patuloy siyang umaatake sa Little World of Death. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay hindi pa sumasali sa laban, at ang Emperor of Death's Little World ay medyo nanginginig na. Gayunpaman, ang Little World ay lubhang kakaiba. Nilamon nito ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit, at maaari nitong gawing isang tumpok ng puting buto ang mga kalapit na nilalang. Ang isang bahagi ng anumang pag-atake mula sa labas ng mundo ay lalamunan ng Little World at mababago sa sarili nitong kapangyarihan o makikita sa umaatake. Ito ay kapareho ng Death Force Field. Kahit ilang Emperor ay hindi magagawang basagin ang Little World sa loob ng maikling panahon. Ang Emperor of Death ay hindi agad umaatake tulad ng dati. Ginagamit niya ang kanyang Little World sa halip. May pinaplano siya.
Hindi nakilahok si Zhao Feng sa pag-atake, hinihintay niya ang susunod na hakbang ng Emperor of Death. Ang Little World of Death ay dalubhasa sa pagtatanggol at suporta. Ang opensa nito ay karaniwan. Death Spirits of Hatred. Ang Eye of Death ng Emperor of Death ay lumikha ng isang itim na whirlpool, at ilang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa loob ng whirlpool. Woo! Ilang malamig na buto na hiyawan ang umalangaw mula sa Little World. Shua! 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 Tatlong espiritu ng puot, bawat isa ay ilang daang yarda ang taas, ang lumitaw mula sa Eye of Death. Ang pinakagitna ay nagpalabas pa ng aura na maihahambing sa isang emperor. Ang Death Spirits of Hatred. Sinuri ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang mga espiritong ito. Ang Emperor Spirit of Hatred ay parang emperor mo yon, ngunit hindi ito ganap sa kanya. Tila may iba pang mga aura ng kaluluwa mula sa mga emperor na sumanib dito. Ang mga aura mula sa iba pang dalawang espiritu ay maihahambing sa Pictier Kings. Sa gitna ng mga alulong at hiyawan, ang tatlong espiritu ng puot ay sumugod sa Cold Moon Emperor, sa Giant Shark King, at sa Ghost Scaled King. Nanginig ang kanilang mga puso, at ang kanilang mga kaluluwa ay nabalisa. Ang bawat isa sa mga espiritu ay nabuo ng hindi bababa sa tatlong bahagyang kaluluwa ng mga emperor o hari. Ang Cold Moon Emperor, ang Giant Shark King, at ang Ghost Scaled King ay napilitang umatras. Ang tatlong espiritu ng puot na ito ay hindi lamang mga normal na espiritu ng puot, mayroon silang malalakas na kakayahan sa pag-atake ng soul, pati na rin ang kakayahang bawasan ang pinsala ng mga pisikal na pag-atake. Ang Cold Moon Emperor ay walang anumang kalamangan sa mga tuntunin ng kaluluwa at pinigilan ng espiritong antas ng emperador. Ang Giant Shark King at ang Ghost Scaled King ay pinilit na umatras ng isang king level na espiritu ayon sa pagkakabanggit. Kalat-kalat na espiritu. Hayaan mo munang patayin ko ang dalawang king level na espiritu. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Mental Energy Spike. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naglabas ng isang higanteng kulay purple na Mental Energy Spike na napapalibutan ng isang kidlat ng misteryosong kidlat. Boom! Isa sa mga king level na espiritu ay agad na pinatay ng Mental Energy Spike. Kailangang malaman ng isa na ang Mental Energy Spike ni Zhao Feng ay naglalaman ng mahinang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, na nagdulot ng kritikal na pinsala sa mga kaluluwa. Nagulat ang lahat sa kakayahan ni Zhao Feng na sirain kaagad ang isang Pictier King Spirit. Habang si Zhao Feng ay bahagyang nakaramdam ng hiya, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago nang may naramdaman siya. Master, iligtas mo ako. Sigaw ng batang demigod. Gaze of Death. Ang maitim na Eye of Death ng Emperor of Death ay dumapo sa batang demigod mula sa Little World. Ang batang demigod ay nagpumiglas sa sakit habang ang malabong gininto ang Yuan Soul ay malapit nang umalis sa kanyang katawan. Noong ginamit ni Zhao Feng ang Mental Energy Spike, ginamit ng Emperor of Death ang Gaze of Death. Ang kanyang target ay ang batang demigod. Bumagsak ang puso ni Zhao Feng, at napagtanto niya na nalinlang siya ng Emperor of Death. Ang mga espiritu ng puot ay ipinatawag lamang upang gambulin siya. Bagamat malakas ang layunin ng batang demigod, nasa king level pa rin ang kanyang kaluluwa. Higit pa rito, ang kanyang forte ay nakapagpapalakas ng katawan, at kahit sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang kaluluwa ang kanyang kahinaan. King of Gods, Kabanata 746. Pursuit of Death, ika-9. Master, iligtas mo ako. Nagpumiglas ang batang demigod habang malapit nang umalis sa kanyang katawan ang malabong gininto ang Yuan Soul. Kung hindi dahil sa katotohanang napakalakas ng kanyang demigod intent, kahit ang isang late-stage na Void God Realm King ay kinuha na ang kanilang kaluluwa ng Emperor of Death. Hanggat tapusin ko ang muling nabuhay na demigod kunyon, si Zhao Feng at ang iba pa ay walang dapat ikabahala. Ang Emperor of Death ay nagtago sa kanyang Little World at ganap na ipinalibot ang kanyang Eye of Death sa pinakamataas. Kasabay nito, ang Dark Golden Crown sa kanyang ulo ay naglabas ng malaking halaga ng Soul Undulations, na nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang Soul Dao Technique. Niloko ako. Naging solemn na ang mukha ni Zhao Feng. Malaki ang papel ng demigod kunyon sa paglaban sa Emperor of Death.
Ang kanyang sacred body at iba't ibang lihim na pamamaraan ay maaaring sugpuin ang Emperor of Death's intent at limitahan ang kanyang lakas. Kung mawawala sa kanila ang batang demigod, haharapin ni Zhao Feng at ng kumpanya ang Emperor of Death sa kanyang tuktok, at ang Gaze of Death ay malapit ng magtagumpay at ganap na hilahin ang kaluluwa ng batang demigod palabas sa kanyang katawan. Ang Emperor of Death ay naghanda para dito. Ginamit niya ang Little World bilang proteksyon habang ang Emperor-level Spirit of Hatred ay ginamit para pigilan ang Cold Moon Emperor. Kung gusto nating pigilan ang Emperor of Death, kailangan nating pumasok sa kanyang munting mundo. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Ang planong ito ay hindi gagana kahit na, sa loob ng isang hininga, ang kaluluwa ng batang demigod ay hihigop ng Gaze of Death. Kung ganoon ang kaso, huminga ng malalim si Zhao Feng habang ang malaking pinagmumulan ng kulay purple na intent ay bumuo ng whirlpool sa kanyang kaliwang mata. Ano? Huminto muna ang Emperor of Death bago sumigaw ng malakas. Paano ito posible? Shua. Ang malabong gininto ang Yuan Soul na bahagyang nabunot ay biglang hinailan ng isa pang puwersa. Nagsimulang bumaliktad ang Gaze of Death. Gaze of the God. Isang purple whirlpool ang nabuo sa kaliwang mata ni Zhao Feng at konektado sa isang purple na mundo ng mga ilusyon. Isang suction force ang nagmula sa God Spiritual Eye ni Zhao Feng. Mahusay. Tuwang-tuwa ang batang demigod nang maramdaman niya ang isang teknik na katulad ng Gaze of Death na humila sa kanya pabalik sa direksyon ng kanyang katawan. Gaze of the God Eye. Ninakaw mo ang lihim kong pamamaraan. Napawi ang ngiti ng Emperor of Death, at naging pangit ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, bumilis ang kanyang paghinga at naging berde ang kanyang mukha. Ang Gaze of Death ay isa sa kanyang pinakatanyag na diskarte, at ngayon ay ninakaw na ito ng isang brat. Ang kailangan lang ng isa ay isang tiyak na halaga ng pag-unawa sa Tao of the Soul. Hindi ito napakahirap matuto. Ang pangunahing isyo ay ang isang tao ay nangangailangan ng isang eye bloodline upang maayos na magamit ang puwersa nito. Ang lilang buhok ni Zhao Feng ay umihip sa hangin habang ang kanyang kaliwang mata ay nakatutok sa batang demigod. Gaze of Death versus Gaze of the God Eye. Ang dalawang kasanayang ito ay teknikal na pareho, at pareho ng kanilang mga eye bloodlines ay may kinikilingan sa kaluluwa. Si Zhao Feng ay 2 beses nang humarap sa Gaze of Death. Ang unang pagkakataon ay noong siya ay nasa Purple Saint Ruins at ang pangalawa ay noong siya ay nasa hangganan ng Pirate Sacred Land. Dagdag pa sa katotohanan na pinag-aralan ni Zhao Feng ang Dark Eye Secret Manual noon, marami siyang naintindihan sa teorya sa likod ng teknik, kaya hindi masyadong mahirap para sa kanya na siyasatin ito at lumikha ng sarili niyang Gaze of the God Eye. Sa hangin, unti-unting bumabalik sa kanyang katawan ang malabong gininto ang Yuan Soul ng batang demigod. Sa pagkakaroon ng demigod intent, ang kapangyarihan ng kanyang pakikibaka laban sa Gaze of Death ay halos kapareho ng pakikibaka ng isang emperor. Nangangahulugan ito na kailangang harapin ng Emperor of Death ang pinagsamang kapangyarihan ni Zhao Feng at ng batang demigod kapag sinusubukang nakawin ang Yuan Soul. Emperor of Death, ang iyong mga diskarte ay magiging mas sikat sa pamamagitan ko. Tumawa si Zhao Feng. Galit na ang Emperor of Death, at halos lumuwa siya ng dugo nang marinig iyon. Ang malabong gininto ang Yuan Soul ng batang demigod ay bumalik sa kanyang katawan at binantayan sa tulong ni Zhao Feng. Upang maiwasan ang Emperor of Death na gawin ito muli, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan sa eye bloodline para mag-set up ng layer ng proteksyon na ginawa mula sa God Tribulation Lightning sa paligid ng Yuan Soul ng batang demigod. Nangangahulugan ito na, kung gusto ng Emperor of Death na subukang muli, kailangan niyang harapin ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, ibig sabihin ay hindi ito gagana ng maayos. Master, salamat sa langit na ginawa mo ito sa oras. Nagpakawala ng mahabang hininga ang batang demigod. Sa kabilang panig, ang Cold Moon Emperor, ang Giant Shark King, at ang Ghost Scaled King ay nangunguna laban sa mga espiritu ng puot. Ang mga pangunahing nakakasakit na pamamaraan ng mga espiritu ng puot ay nakabatay sa kaluluwa, at ang kanilang pisikal na pag-atake ay hindi masyadong malakas. Nagawa sila ng Cold Moon Emperor at ng iba pa matapos malaman ang kanilang pattern. Ang Giant Shark King at ang Ghost Scaled King ay nagpasigaw ng tuloy-tuloy sa isa sa mga espiritu.
Ang Ghost-Scaled King ay mayroong Ghost Spiritual Body, kaya ang kanyang mga pag-atake ay mas epektibo laban sa mga espiritu habang siya ay nakakuha ng mas kaunting pinsala mula sa kanila. Si Zhao Feng at ang batang demigod ay nagsimulang salakayin ang munting mundo ng walang pag-aalinlangan. Scarlet Golden Exploding Fist. Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning at sumuntok, na lumikha ng isang bagyo ng eskarlata at ginto na tumakip sa kalangitan. Ang buong madilim na sukat ay natatakpan ng isang eskarlate gintong liwanag na tila yumanig sa kalawakan mismo. Ang suntok na ito ay naglalaman ng 3 spatial domain ni Zhao Feng habang nakikipagsagupaan ito sa Little World. Basag. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa Little World, at ang isa ay kahit ilang milya ang haba. Ang Scarlet Golden Exploding Fist ay nakatuon sa salitang sumasabog, at mayroon itong kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na nakapaloob dito. Hindi maganda. Ang ekspresyon ng Emperor of Death ay kapansin-pansing nagbago habang ang kanyang Little World ay binomba at napuno ng mga butas. Ngayon na ang kaluluwa ni Zhao Feng ay naka-absorb ng higit sa 200 tipak ng God Tribulation Lightning sa kabuuan, ang aura nito ay mas lumapot kaysa dati, at ang pinsalang dulot nito ay mahirap ayusin. Ang Emperor of Death's Little World ay nakabatay sa kanyang True Yuan Dimension, kaya maaari niyang ayusin ang pinsala sa kanyang Little World gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagkawasak na dulot ng God Tribulation Lightning ay masyadong malakas. Napinsala nito ang istruktura at pinagmulan ng Little World mismo, ibig sabihin ay halos imposible itong ayusin. Emperor of Death, wawasakin ko muna ang Little World mo. Umungol si Zhao Feng, at pinakawalan niya ang kanyang mga pag-atake habang nabuo ang isang pares ng mga pakpak sa kanyang likuran. Ang Wings of Wind and Lightning ay nadagdagan ang kanyang mapanirang kapangyarihan, at ang kanyang kalamangan sa bilis ay nagpapahintulot sa kanya na kumilos ayon sa gusto niya. Restricting Yuan Palm. Heaven Silang 18 Palms. Ginamit ng batang demigod ang kanyang pinakamataas na layunin at nilimitahan ang lakas ng Emperor of Death. Ang daloy ng Yuan Qi sa loob ng Little World ay nagsimulang maging mas magaspang habang ang kapangyarihan nito ay nabawasan. Katawa-tawa. Ang Emperor of Death ay galit na galit habang pinapanood niya ang kanyang sariling Little World na napinsala. Kung ikukumpara sa ilang buwan na ang nakalipas, si Zhao Feng at ang batang demigod ay mas malakas. Sila ay lumalaki sa hindi kapani-paniwalang mga rate. Nilinang ni Zhao Feng ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning, na hindi pa lumitaw noon, at naka-absorb pa siya ng ilang daang tipak ng God Tribulation Lightning. Nakatuon si Zhao Feng sa pagsira sa pundasyon ng Little World, at madaling makita ng kanyang God Spiritual ay ang mga flaws ng Emperor of Death's Little World. Death Force Field. Ang Emperor of Death's Little World ay mabilis na nawala at napalitan ng force field na lumamon sa lahat ng buhay at kapangyarihan sa malapit. Ang radius ng Death Force Field ay mas maliit, ngunit maaari itong sumipsip at magpakita ng pinsala ng mas mahusay. Gayunpaman, ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ni Zhao Feng ay iba sa dati dahil mayroon na itong kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na sumanib dito. Boom! 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 Nagsimulang manginig ang Death Force Field, at halos hindi nito maipakita ang wala pang 30% ng mga pag-atake ni Zhao Feng. Ang God Tribulation Lightning ay sumalungat sa halos lahat ng bagay sa mundo, kasama na ang kapangyarihan ng kamatayan, kaya paano maa-absorb at masasalamin ang lahat ng ito. Ang Death Force Field ay manginginig sa tuwing magsasagupaan ang dalawang kapangyarihan, at ito ay gumamit ng maraming enerhiya. Restricting Yuan Palm. Nagbago din ang mga atake ng batang demigod. Ang paghihigpit sa Yuan Palm ay naghihigpit sa bawat uri ng Yuan Qi. Kapag ito ay pinagkadalubhasaan sa isang tiyak na antas, maaari pa nitong aisil ang lahat ng Yuan Qi sa loob ng isang partikular na lugar. Sa puntong iyon, tanging pisikal na lakas ng katawan ang hindi maaapektuhan. Ang lihim na pamamaraan na ito at mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay isang walang kapantay na kombinasyon. Ang Death Force Field ay isa ring uri ng kapangyarihan ng Yuan Qi, kaya nagsimula itong hangina dahil sa restricting Yuan Palm. Scythe of Death. Gumanti ang Emperor of Death habang nagsimulang mabuo ang isang itim na scythe sa kanyang kamay. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Ang scythe ay kumikislap sa hangin habang ito ay hinihiwa patungo kay Zhao Feng at sa batang demigod, ngunit sa tulong ng restricting Yuan Pump, ang daloy ng Yuan Qi mula sa mga pag-atake at depensa ng Emperor of Death ay hindi na kasing kinis ng dati. Ding! 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 Lumipad kung saan-saan ang mga spark mula sa katawan ni Zhao Feng at ng batang demigod. Ang kanilang pisikal na depensa ay umabot sa isang napakapangit na antas. Si Zhao Feng ay mayroong Mystic Ice-Scaled Race na bloodline, at lahat ng pisikal na pag-atake ay magsisimulang mag-freeze kapag sila ay lumapit sa kanya. Napakalakas din ng mga kaliskis sa kanyang balat. Ang Golden Kun Sacred Body ng batang demigod ay umabot na sa mga unang yugto ng 5th level. Mahihirapan ang Pictier Kings na masira ang kanyang depensa. Ang kailangan lang niyang gawin ay manatili kay Zhao Feng at alagaan ang mga kontra-atake ng Emperor of Death. Panoorin mo kung paano ko sirain ang iyong Death Force Field. Mabilis na gumalaw si Zhao Feng sa himpapawid kasama ang batang demigod at nagsimulang i-condense ang 100 yarda na Scarlet Gintong sibat mula sa kidlat. Ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ay lumitaw sa anyo ng isang sibat. Whoosh! Ang Scarlet Gintong sibat ay may mapang wasak na aura pati na rin ang God Tribulation Lightning, at diretso itong tumusok sa Death Force Field. Habang nagsimulang pumutok ang Death Force Field at naging hindi matatag. Ding! Dang-dang! Ikinaway ng Emperor of Death ang kanyang Scythe of Death at nakipagsagupaan sa Scarlet Gold Spear of Lightning ni Zhao Feng, na lumikha ng isang alon ng ipinagbabawal na kapangyarihan. Umatras. Ang mga ekspresyon ng Giant Shark King at ng Ghost Scaled King ay kapansin-pansing nagbago habang sila ay umatras. Nakakatakot na kapangyarihan. Naramdaman ng Cold Moon Emperor ang sagupaan sa pagitan ni Zhao Feng at ng Emperor of Death, at maging siya ay kinailangan pang umatras ng kaunti. Ang natitirang espiritu ng puot sa antas ng hari ay puno na ng mga pinsala. Agad itong napatay sa shockwave. Ang Emperor of Death, Zhao Feng, at ang batang demigod ay nag-aaway, at wala silang oras na mag-alala tungkol sa mga espiritu ng puot. Habang mas matagal na lumaban ang Emperor of Death, mas nabigla siya. Ang lakas ni Zhao Feng ay lumago sa nakababahala na bilis. Ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ay lumampas na sa Wind Lightning Inheritance, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas pa kaysa sa Wind Lightning Emperor sa kanyang tuktok. Ang Wind Lightning Emperor ay walang God Tribulation Lightning na sumanib sa kanyang mga pag-atake. Si Zhao Feng ay mayroon ng battle power ng isang Peak Emperor. Ang Cold Moon Emperor at ang dalawang Pictier Kings ay natigilan. King of Gods, Kabanata 747. Pursuit of Death, ika-10. Ang kabuuang lakas ng labanan ni Zhao Feng ay talagang hindi mas mahina kaysa sa mga nangungunang Emperor. Matapos sumanib ang God Tribulation Lightning sa Scarlet Gold Destruction Wind Lightning, nalampasan nito ang orihinal na limitasyon ng Wind Lightning Inheritance at binigyan ang kanyang mga pakpak ng walang kapantay na bilis. Ang Mystic Ice-Scaled Race ay isa sa nangungunang daang 10,000 ancient races. Mayroon itong napakalakas na depensa, at kasama ito ng isang spatial na domain. Ang potensyal ng God's Spiritual Eye ay nag-ingat sa Emperor of Death. Ang tanging kulang kay Zhao Feng ay ang paglilinang. Pagkatapos ng lahat, ang Emperor of Death ay nabuhay ng napakatagal habang si Zhao Feng ay nasa 20 anyos pa lamang. Sa hangin sa itaas ng walang limitasyong karagatan, ang Emperor of Death at Zhao Feng ay pumasok sa isang napakainit na labanan. Siyempre, malaki ang papel ng batang demigod sa laban na ito. Dahil sa kanyang pag-iral, ang Emperor of Death ay hindi nakagamit ng maraming pamamaraan o naipalabas ang kanyang buong kapangyarihan. Ang Emperor of Death ay nagalit. Ang kanyang Eye of Death, na pinakapinagkakatiwalaan niya, ay tinutulan ng Ninth God's Eye sa isang tiyak na antas. Sa sagupaan sa pagitan ng Gaze of Death at ng Gaze of the God ay dati, ang kanyang Eye bloodline ay nanginginig sa pagkabalisa, at hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang Eye of Death kung sakaling magising nito ang Ninth God's Eye. Boom! Ang tunog ng isang pagsabog ay tumunog sa dimensyon ng kaluluwa sa hindi kalayuan. Ang natitirang espiritu ng puot sa antas ng Emperor ay pinatay ng Cold Moon Emperor at ng kumpanya. Sabay-sabay na pag-atake. Ang Cold Moon Emperor, ang Giant Shark King, at ang Ghost Scaled King, ang tatlong pinakamalakas na pirata, ay sinusugod.
Wala sa kanila ang simple. Ang Giant Shark King at ang Ghost Scaled King ay may hindi pangkaraniwang mga bloodline, at ang kanilang battle powers ay napakalapit sa isang emperor. Dalubhasa rin ang dalawa sa pagtatanggol at kaligtasan. Sa oras na ito, tulad ng hula ng babaeng maputi ang mata, ang Emperor of Death ay inaatake ng grupo. Bakit? Nadama ng Emperor of Death ang isang hindi mapigil ang tadhana. Sinubukan niyang kontrahin ang tadhana, ngunit walang nagbago. Sa pagdaragdag ng Cold Moon Emperor at ng kumpanya, ang Emperor of Death ay nasa dahado sa unang pagkakataon. Unrivaled Sword and Blade. Ang espada at talam ng Cold Moon Emperor ay nag-intertwine, na lumikha ng isang bagyo ng liwanag ng buwan. Weng. Shu. Mabilis na umikot ang bagyo, at napuno ng matalim na liwanag ang hangin. Lahat ng ginalaw nito ay pinutol sa mga atomo. Ang Death Force Field ng Emperor of Death ay lalong nag-crack habang ang Unrivaled Sword and Blade ay nagsagupaan dito. Ang Cold Moon Emperor ay matapang, at sumugod siya sa Death Force Field. Ang lahat ay natigilan, at ang pangungutya ay lumitaw sa mukha ng Emperor of Death. Ang paglapit sa Death Force Field ay panliligaw sa kamatayan. Ang Death Force Field ay may malakas na kapangyarihang lumamon, at maaari itong magpakita ng mga pag-atake. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagulat sa lahat. Isang mystic power ang bumangon mula sa korona sa ulo ng Cold Moon Emperor habang ito ay konektado sa buong 18 Corners Pirate Sacred Land sa isang misteryosong paraan. Ang Cold Moon Emperor ay agad na natabunan ng isang kapansin-pansing liwanag. Ang kapangyarihan ng proteksyon na ito ay nagpapataas ng kanyang depensa ng higit sa 10 beses. Boom! Ginawa ng Cold Moon Emperor ang unos ng mga espada at talam na diretso sa Death Force Field. Kahit sino ang manalo o matalo sa palitan na ito, ang Cold Moon Emperor ay hindi matatalo. Ang proteksyon ng Pirate Sacred Land. Ngayon lang naalala ng Emperor of Death na ang Cold Moon Emperor ay ang bagong Pirate Emperor at protektado ng Pirate Sacred Land. Kailangang malaman ng isang tao na ang Cold Moon Emperor ay dalubhasa sa opensa, at sa proteksyong ito, siya ay karaniwang hindi matatalo, ibig sabihin, siya ay lubhang magulo. Crack. Boom. Sa pinagsamang pag-atake ng 5 mula sa loob at labas, tuluyang nabasag ang Death Force Field. Bam! Sa sandaling naghiwalay ang Death Force Field, ang Emperor of Death ay napaatras ng ilang milya, at siya ay bahagyang nasugatan kahit na mayroon siyang immortal death body. Bago niya mapatatag ang sarili. Wind Lightning Wing Slash. Isang malaking pares ng escarlatigintong pakpak ang kumilos ng kasing bilis ng liwanag at lumitaw sa tabi mismo ng Emperor of Death, hiniwa siya ng nakakapasong gilid. Shua! Ang mga escarlatigintong pakpak ay naglabas ng mapangwasak na aura habang sila ay sumabog sa Emperor of Death. Agad na naiwan ang isang hanggang buto na sugat sa katawan ng Emperor of Death. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon siyang immortal death body, napilayan na siya o napatay na. Ang Emperor of Death ay dumaing dahil sa kanyang pinsala. Nakakatakot, ang pinsalang dulot ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning kasama ang aura ng destruction ay halos walang hanggan at hindi na mababawi. Restricting Yuan Palm. Rainbow of Swords and Blades. Pumasok ang batang demigod at ang Cold Moon Emperor mula sa kabilang direksyon. Kinailangan ng Emperor of Death na ipatawag ang kanyang Little World upang harangan ang kanilang mga pag-atake, ngunit ang magagawa lamang nito ay pigilan sila. Ang Little World ay hindi makakapagtagal laban sa 5 ekspertong ito. Sa ilang paghinga lang, maraming butas at puwang ang nagsimulang lumitaw sa Little World, ang ilan ay mula kanina at ang ilan mula ngayon. Huwag mo siyang hayaang tumakbo. Nagkatinginan sina Zhao Feng at ang Cold Moon Emperor habang sumusugod sila sa kailaliman ng Little World. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang pagpasok sa Little World ng kalaban ay hindi magandang ideya, ngunit ang Little World of Death ay lubhang napinsala sa sandaling ito, kaya hindi sila natakot. Ang Cold Moon Emperor ay may proteksyon ng Pirate Sacred Land at hindi siya matatalo, kaya malinaw na hindi niya kailangang mag-alala. Ice Imperial Spear. Isang ice blue na likido ang dumaloy sa bloodline ni Zhao Feng at bumuo ng isang layer ng baluti ng yelo sa ibabaw ng kanyang katawan. Sealing Heaven and Earth in Ice.
Umungol si Zhao Feng habang pinapakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang 10,000 Ancient Races bloodline, at isang malakas na lamig ang nagyelo sa espasyo. Agad na nagsimulang lumitaw ang yelo sa Little World, at ang kapangyarihan nito ay lalong hangina. Unrivaled Sword and Blade. Hiniwa ng Cold Moon Emperor ang kanyang espada at talam sa paligid, na lumilikha ng bagyo ng liwanag ng buwan na pumuno sa hangin. Nagsimulang gumuho ang mundo saan man sila magpunta. Boom! 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 Ang Little World ay nagsimulang manginig at malapit ng tuluyang masira. Hindi nagtagal ay dumating si Zhao Feng at ang Cold Moon Emperor sa harap ng Emperor of Death. Sa dimensyong ito, ang Emperor of Death ay protektado ng Little World, ngunit sa kasamaang palad, ang mundo ay malapit ng masira, at hindi na siya nito mapalakas. Talagang pinilit mo ako sa hakbang na ito. Gaya ng inaasahan sa may-ari ng Ninth God's Eye. Bumantong hininga ang Emperor of Death nang magsimulang umikot ang kanyang itim na mga mata, at isang malakas na puwersa ng kamatayan ang sumilay mula sa kanila. Hindi ko ito kayang mag-isa. Hindi naging maangas si Zhao Feng. Bagamat ang Emperor of Death ay nasa isang malaking kawalan at nasugatan, mayroon pa rin siyang hindi bababa sa 75% ng kanyang buong lakas sa pakikipaglaban na natitira. Basag. Basag. Ang Little World ay nagsimulang gumuho mula sa panloob at panlabas na pag-atake at malapit ng sumabog, ngunit ang tatlo sa loob ay nanatiling hindi nasaktan dahil ang kanilang depensa ay umabot na sa isang hindi makapaniwalang antas. Bagamat mas mahina ang pangunahing depensa ng Cold Moon Emperor, mayroon siyang proteksyon ng Pirate Sacred Land. Shadow of the Death God. Nagsimulang mag-alab ang kapangyarihan ng Eye Bloodline ng Emperor of Death habang lumilikha ito ng malamig na apoy. Nasusunog ang kanyang kapangyarihan sa mata. Si Zhao Feng ay natigilan nang ang Emperor of Death ay natabunan ng madilim na apoy. Whoosh! Whoosh! Ang apoy na tumakip sa Emperor of Death ay nagsimulang lumaki at naging isang figure ng kamatayan. Iyon. Parehong naramdaman ni Zhao Feng at ng Cold Moon Emperor na nanlamig ang kanilang mga kaluluwa nang maramdaman nila ang isang ipinagbabawal na aura ng kamatayan. Nagdilim ang langit. Woo! Ang figure ng kamatayan ay may hawak na scythe sa isang kamay at tila ang diwa ng kadiliman. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang mga kaluluwa ng lahat ng naruroon. Parang anino ng Death God mismo ang tumakip sa kanila. Biglang, ang mga mata ng figure ni kamatayan ay dahan-daang bumukas, at bumaril ito ng dalawang sinag ng kamatayan habang malamig itong nakatingin sa ibaba. Shadow of the Death God. Ito kaya ay ang kapangyarihan ng maalamat na God Eye of Death, ang Supreme Ruler of Death. Ang mga kaluluwa ni Zhao Feng at ng kumpanya ay nanlamig at naramdaman na ang lahat ng kanilang kapangyarihan ay pinaghihigpitan. Ang Shadow of the Death God ay nagsimulang kumulo, at naglabas ito ng isang ipinagbabawal na aura na naging sanhi ng kadiliman sa loob ng 10,000 milya. Lahat ng nilalang sa sandaling ito ay kinokontrol ng God of Death. Ginagamit ng Shadow of the Death God ang bloodline ng Eye of Death para makatawag ng kaunting kapangyarihan mula sa Ancestral God Eye of Death. Zhao Feng, hindi ko talaga akalain na mapipilitin mo akong gamitin ito. Ang Emperor of Death ay nagpahayag ng masakit na ekspresyon habang siya ay nasa ilalim ng Shadow of the Death God. Sa bawat sandali na ang Shadow of the Death God ay nasa itaas, ang kanyang bloodline at soul power ay masusunog. Gayunpaman, ang tagumpay ngayon ay pag-aari niya. God Eye of Death. Ito ay kaunting kapangyarihan mula rito. Ang Cold Moon Emperor, ang batang demigod, at ang iba pa ay lubos na nabigla. Hindi nila na-control ang kanilang mga kaluluwa. Isang tingin lang mula sa Shadow of the Death God, kinokontrol na ang kanilang buhay. Ang tanging nakipagpunyagi ay si Zhao Feng, ngunit ang kanyang Mystic Eye Scaled Race bloodline ay nanginginig ng hindi mapakali. Pagkatapos ng lahat, ito ay kaunting kapangyarihan mula sa mismong God Eye of Death. Weng. Pina-circulate ni Zhao Feng ang kanyang Mystic Eye Scaled Race bloodline sa maximum, at nagsimula pa itong mag-burn, na tinakpan siya ng isang layer ng Ice Blue Dragon Scales. Sa susunod na sandali, ang dagandong ng isang dragon ay tumunog, at ang imahe ng isang Mystic Ice Dragon ay lumabas sa likod ni Zhao Feng. Ang kapangyarihan ng isang kataas-taasang sinaunang dragon ay nakipagsagupaan laban sa mundo ng kadiliman.
Ito ang kapangyarihan ng isang 10,000 ancient races bloodline na bumabalik sa ninuno nito. Lihim na nagulat si Zhao Fang. Alam niya ang tungkol sa paglipat na ito mula sa impormasyong nakapaloob sa kanyang bloodline, ngunit hindi niya akalain na magagamit niya ito sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, sa pagharap sa imahe ng Mystic Ice Dragon, ang Shadow of the Death God ay nanatiling hindi kumikibo, at nandoon pa rin ang takot at kawalan ng pag-asa ng grupo na kontrolin ang kanilang buhay. Ang scythe sa kamay ng Shadow of the Death God ay dahan-daang bumaba pababa, at ang kalahati ng kaluluwa ng Cold Moon Emperor ay nabunot. Ang mga kaluluwa ng batang demigod at ang dalawang Pictier Kings ay malapit nang umalis sa kanilang mga katawan kahit na wala pa sila sa saklaw ng pag-atake. Si Zhao Fang lang ang makakalaban. Ang kanyang God Spiritual Eye ay lubhang nababanat laban sa mga pag-atake sa dimensyon ng kaluluwa. Pang! 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 Mabilis na tumibok ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang sinauna ay nasira, at ang mga sinaunang Diyos na pinatay ay magiging 1,000,000,000 particle ng alikabok. Isang buntong hininga ang tila umalangaw-ngaw sa buong espasyo at panahon. Boom! Nanginig ang buong dimensyon ng kanyang kaliwang mata, at nagsimulang mag-init ang linya ng dugo sa mata ni Zhao Fang. Isang malabong lilang apoy ang bumalot sa katawan ni Zhao Fang. Weng! Ang figure ng isang sinaunang Diyos na demonyo ay nagsimulang mabuo sa gitna ng malabong lilang apoy, at lumitaw ang isang sinaunang, kahanga-hangang aura, na naging dahilan upang bahagyang tumigas ang mga aksyon ng Shadow of the Death God. King of Gods, Kabanata 748. Pursuit of Death, Ika-11. Ang figure ng sinaunang Diyos na demonyo ay tumakip sa kalangitan, at ang lilang nagninangas na figure nito ay nagradiated ng isang sinaunang at marilag na aura. Naramdaman ni Zhao Fang ang pag-aapoy ng kanyang eye bloodline power, at nagkaroon ng matinding sakit. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ngayon lang ginamit ng Emperor of Death ang Shadow of the Death God. Shua! Ang kaluluwa ng Cold Moon Emperor ay bumalik sa kanyang katawan, at nabalot ng malamig na pawis ang kanyang katawan. Kahit na siya ay may proteksyon ng Pirate Sacred Land, hindi iyon nangangahulugan na siya ay tunay na hindi matatalo. Kapag ginamit ng Emperor of Death ang Shadow of the Death God nang hindi isinasaalang-alang ang presyo, kahit na ang mga nasa Mystic Light Realm ay kailangang mag-ingat. Woo! Naging malabo ang outline ng God Demon figure, at masasabing ito ay multo ng isang sinaunang God Demon mula sa aura nito. Sa sandaling ito, ang Mystic Ice Dragon figure na nagmula sa Mystic Ice Scaled Race bloodline ni Zhao Fang ay nanginginig at nagsimulang gumalaw sa figure ng God Demon. Sa himpapawid, ang kapangyarihan ng Shadow of Death at ng sinaunang God Demon ay nagsagupaan, na lumikha ng hindi nakikitang shockwave na nagpalipad sa Cold Moon Emperor. Bam! Ginamit ng Cold Moon Emperor ang kapangyarihang ito para umatras ng mahigit 100 milya ang layo, at ang kanyang mukha ay pumuti. Kung wala siyang proteksyon ng Pirate Sacred Land, mawawalan na sana siya ng isang layer ng balat kahit na siya ay isang Peak Emperor. Ang batang demigod at ang dalawang Pictier Kings ay pinaalis din kahit na mas malayo sila. Boom! Dalawang napakalaking figure ang umalis sa katawan ng kanilang mga may-ari at nagkasama-sama sa hangin sa itaas ng walang limitasyong karagatan. Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang ang alon ng apoy ay umaalingaw-ngaw sa buong kaluluwa dimensyon. Naramdaman ng lahat na parang nanginginig ang espasyo mismo. Ang parehong kapangyarihan ng bloodline ay bumabalik sa kanilang mga ninuno. Natigilan ang batang demigod. Ang Shadow of the Death God ay ginamit ng Emperor of Death sa pamamagitan ng kanyang Eye bloodline, at nagpatawag ito ng kaunting kapangyarihan mula sa God Eye of Death. Ang God Demon sa likod ni Zhao Fang ay ang pinagmulang kapangyarihan mula sa kanyang God Spiritual Eye na hindi pa nagigising. Mula sa isang tiyak na antas, masasabing sila ay nag-aapoy sa mismong pinagmumulan ng kanilang mga Eye bloodlines. Ang pagkakaiba ay ang kay Zhao Fang ay ang unang ninuno mismo. Boom! 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 Nagsagupaan ang dalawang figure sa kalangitan at medyo lumalamlam sa bawat oras. Kasabay nito, ang mga ekspresyon ni Zhao Fang at ng Emperor of Death ay hangina at humihina. Basag! Ang Mystic Ice Dragon na nakapalibot sa sinaunang God Demon sa wakas ay nagawang basagin ang Shadow of the Death God, at ang sinaunang God Demon, kahit na malapit na itong mawala,
ay nagawang tamaan ang Emperor of Death. Hindi maganda. Ang Emperor of Death ay pinalipad, ngunit ang korona sa kanyang ulo at ang Immortal Death Body ay hamarang sa karamihan ng pinsala. Basag. Ang sinaunang God Demon at ang mga imahe ng Mystic Ice Dragon ay parehong nawala ng sabay. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay napakahina. Ang pag-aapoy sa kanyang mga bloodline ay sinunog ang kanyang buhay at kaluluwa. Nararamdaman na niya ang panghihina ng kanyang eye bloodline power. Death Instant Shadow. Ang Emperor of Death ay naging isang madilim na bahid ng liwanag at nawala. Sa mga tuntunin ng bilis, ang Death Instant Shadow ay hindi kasing bilis ng Lightning Wings Spatial Flash, ngunit ito ay mas malalim. Sobrang bilis. Ang Cold Moon Emperor at ang kumpanyang lahat ay huminga ng malamig. Mahirap pilitin ang Emperor of Death sa antas na ito. Skylock ang bow. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng habang hawak niya ang maitim na silver bow, at nagsimulang lumitaw ang mga mahiwagang marka dito. Weng. Isang kapansin-pansing scarlatigintong arrow ang nagsimulang mag-condense, at ito ay nagradiated ng isang talas na tila kayang tumagos sa kalawakan. Sa susunod na sandali, ang Emperor of Death, na naubusan na ng ilang libong milya, ay naramdaman na nanlamig ang kanyang katawan habang ang talas ay nakalock sa kanya. Naramdaman pa niya na ang espasyo mismo ay nakalock, na naghihigpit pa sa kanyang Death Instant Shadow. Gaya ng iminungkahing pangalan, maaaring ay lock ng Skylock ang bow ang langit mismo. Ngayon na ang layunin ni Zhao Feng ay naging mas malakas, sinimulan niyang i-unlock ang tunay na potensyal nito. Shoo! Isang iskarlatigintong arrow ang tila lumabas sa isang portal habang ito ay tumama sa puso ng Emperor of Death. Sky. Lock ang bow. Ang katawan ng Emperor of Death ay nanlamig habang ang iskarlatigintong arrow ay bumaril sa kanyang puso. Kung ito ay isang regular na arrow lamang, hindi siya matatakot dahil mayroon siyang Immortal Death Body. Gayunpaman, ang Scarlet Golden Arrow ay naglalaman ng kapangyarihan ng Scarlet Gold Destruction Wind Lightning, na kinabibilangan ng intent mula sa God Tribulation Lightning. Ang pagkasira na dulot nito ay maaaring kontrahin maging ang kanyang Immortal Death Body. Death Instant Shadow. Halos sunugin na ng Emperor of Death ang kanyang True Yuan habang sinusubukan niyang tumakas. Kung mananatili pa siya sa Pirate Sacred Land, hindi na siya makakatakas. Pagkatapos ng lahat, naroon pa rin ang Cold Moon Emperor at hindi mabilang na Pirate Kings. Pagkatapos kong makatakas, babalik ako sa hinaharap at gagawing espiritu ng puot ang lahat ng aking mga kaaway. Ang Emperor of Death ay napuno ng galit at kahihiyan na hindi pa niya naramdaman noon. Bilang isa sa pinakamatandang emperor sa Kang Ocean at isang taong muling nagkatawang tao ng 2 beses, siya ay walang kapantay sa ibaba ng Mystic Light Realm, at maaari pa niyang harapin ang maraming Sacred Lords sa pantay na katayuan. Kailan pa siya nakaharap ng ganitong kahihiyan at pagkatalo? Sa sandaling ito, shoo! Ang pangalawang iskarlatigintong arrow ay kumislap sa hangin at bumaril sa kanyang ulo. Napaungol ang Emperor of Death habang nanginginig ang kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Isang tato ng kamatayan ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, na nagpapataas ng depensa ng kanyang Immortal Death Body. Nagpaputok si Zhao Feng ng 3 arrow hanggang sa tuluyang nakatakas ang Emperor of Death sa kanyang saklaw. Cold Moon Emperor, Giant Shark King, Ghost Scaled King. Salamat sa lahat ng iyong tulong. Babayaran ko kayong lahat sa hinaharap. Mataimtim na sabi ni Zhao Feng at huminga ng malalim upang mailipat ang kanyang dugo at mabawi ang kanyang True Yuan. Tumabi sa kanya ang batang demigod at tumingin sa direksyon kung saan nakatakas ang Emperor of Death. Zhao Feng, gusto mong habulin ang Emperor of Death? Nagtatakang tanong ng Cold Moon Emperor. Pinagsama-sama nilang lahat ang kanilang lakas upang sa wakas ay talunin ang Emperor of Death, ngunit kung si Zhao Feng ay hahabulin ng mag-isa ang Emperor of Death, ito ay magiging peligroso. Hindi ko mabibigyan ng panahon ang Emperor of Death para makabawi. Gagantihan ko ang kahihiyang naranasan ko dahil sa kanya ng ilang beses. Tiyak na sabi ni Zhao Feng. Whoosh! Isang pares ng iskarlatigintong pakpak ang nabuo sa likod ni Zhao Feng habang inilalagay niya ang batang demigod sa sinaunang metal na singsing. Lightning Wings Spatial Flash.
Isang mahabang arko ng kidlat ang kumislap sa walang limitasyong karagatan. Ang bilis na ipinakita ni Zhao Fang ay mas mabilis kaysa sa Emperor of Death. Sa lakas at bilis ni Zhao Fang, hanggat hindi niya minamaliit ang Emperor of Death, hindi siya dapat nadahado. Nagpakawala ng hininga ang Cold Moon Emperor. Si Zhao Fang ay may lakas sa labanan ng isang Peak Emperor, at ang kanyang bilis ay napakabilis. Ang pinakamahalagang punto ay hindi siya natakot sa Eye of Death, na isang bagay na hindi maaangkin ng ibang Emperor. Higit pa rito, mayroon ding Skylocking Bow si Zhao Fang, isang sandata na mahusay para sa paghabol sa mga tao. Sa ibabaw ng walang limitasyong karagatan, isang madilim na sinag ng liwanag at isang arko ng kidlat ang sunod-sunod na kumikislap. Ang Lightning Wings Spatial Flash ni Zhao Fang ay may kalamangan sa mga tuntunin ng bilis, at sa tuwing siya ay nasa range, si Zhao Fang ay magpapakawala ng isang arrow. Bam! Napaungol ang Emperor of Death. Ang tanging magagawa niya ay palakasin ang kanyang depensa upang mabawasan ang pinsala mula sa Skylocking Bow. Ito ay dahil ang mga pag-atake ng Skylocking Bow ay hindi maiiwasan maliban kung ang pagkakaiba sa paglilinang ay napakalaki. Kapag nagtulungan ang Skylocking Bow at God's Spiritual Eye ni Zhao Fang, ang kalaban ay hindi makakaiwas hanggat nakakulong sila, ngunit ang pagbaril ng arrow ay nangangahulugan na siya ay huminto sandali at bumagal. Gagamitin ng Emperor of Death ang pagkakataong iyon para palawakin pa ang distansya sa pagitan nila pagkatapos ng suntok. Immortal Death Body. Hindi ko pa rin mahanap ang counter nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Ang Emperor of Death ay mayroong Immortal Death Body, at siya ay hindi namamatay. Ang depensa nito ay napakalakas, at ang bilis ng pagbawi nito ay napakapangit. Kung hindi dahil sa katotohanang pinagsanib ni Zhao Fang ang God Tribulation Lightning sa kanyang mga pag-atake, walang pagkakataon na mapatay niya ang Emperor of Death. Gayunpaman, ang God Tribulation Lightning ni Zhao Fang ay limitado at hindi magagamit magpakailanman. Ang Immortal Death Body ay walang mahahalagang punto, at ang Emperor of Death ay isang buhay na bangkay. Ang Emperor of Death ay mayroon ding kapangyarihan ng kamatayan, ibig sabihin, sa ganoong buhay-patay na estado, ang kanyang rate ng pagbawi sa Yuan Qi ay mas mabilis kaysa sa ibang mga Emperor. Makalipas ang ilang araw, hinabol ni Zhao Fang ang Emperor of Death sa ibang island zone. Mabilis ang kanyang paghinga at napakahina. Malubhang nasugatan ang Emperor of Death sa harap. Whoosh! Si Zhao Fang ay naging isang bahid ng iskarlate gintong kidlat, dumaong sa isang isla na puno ng Yuan Qi, at nagsimulang magpahinga. Ang Emperor of Death ay mas nasugatan kaysa sa akin, ngunit ang kanyang paglilinang at dami ng True Yuan ay mas mataas kaysa sa akin. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Pagkatapos ay kumain siya ng prutas ng Ancient Dream Realm at ilang spiritual pill para mapabilis ang kanyang paggaling. Master, maaari mong subukan ang isa pang paraan at subukang salakayin ang Emperor of Death gamit ang mga pag-atake na nakabatay sa kaluluwa. Babala ng batang demigod. Ang kaluluwa. Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Ang kanyang God Spiritual Eye ay talagang nakabatay sa kaluluwa, ngunit gayon din ang Emperor of Death. Ang kaluluwa ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Kahit papaano ay nagawa mong talunin ang kanyang Immortal Death Body, hindi mo mapipigilan ang Emperor of Death na muling buhayin o magnakaw ng ibang katawan. Paliwanag ng batang demigod. Tama iyan. Tumanggo si Zhao Fang sa kanyang ulo. Naisip niya noon ang tungkol sa pag-atake sa kaluluwa, ngunit ang Emperor of Death at ang kanyang Eye of Death ay higit sa kaluluwa. Higit pa rito, ang koro ng isinuot niya ay isang kayamanan ng Soul Dao na maaaring magpapataas ng lakas ng kanyang mga diskarte sa Soul Dao pati na rin ang pagtaas ng bilis ng pagbawi ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Bagaman ito ay bahagyang mahirap, iyon din ang pinakamahusay na paraan. Nagpa siya si Zhao Fang. Ang kanyang eye bloodline ay isang God Eye, at sumanib siya sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, na isang bagay na wala sa Emperor of Death. Lightning Wings Spatial Flash. Pagkatapos magpahinga ng kalahating araw, muling pumasok si Zhao Fang sa walang limitasyong karagatan at ipinagpatuloy ang paghabol. Kahit na ang kanyang cultivation ay hindi malapit sa Emperor of Death, mayroon siyang Emperor Intent at isang 10,000 Ancient Races bloodline. Sa mga tuntunin ng bilis ng pagbawi, siya ay mas mahusay kaysa sa Emperor of Death.
Sapat na ang kalahating araw para tumakbo ng kaunti ang Emperor of Death. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang, ngunit kahit papaano ay may tiwala siya. Binuksan niya ang kanyang God Spiritual Eye para hanapin ang mga bakas ng aura na naiwan ng Emperor of Death at sundan siya. Nakikita ng God Spiritual Eye ang pinagmulan ng lahat, kaya naman nagawa rin niyang kopyahin ang mga teknik at iba pang bagay. Sa mga tuntunin ng pagsubaybay, tiyak na siya ay kabilang sa pinakamahusay. Higit pa rito, mayroon siyang maliit na pas ang magnanakaw, pati na rin ang huling bit ng death intent na naiwan sa kanyang soul sea ng Emperor of Death. Hindi nagtagal ay nakumpirma ni Zhao Fang ang isang direksyon at ginamit ang Lightning Wing Spatial Flash. Natitiyak niya na ang nasugatan at mahinang Emperor of Death ay mangangailangan ng mas maraming oras kaysa sa kanya upang makabawi.